Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong pambabarang ginawa ho nito ni SMR dito ho kay Duday. Sabi niya kasi ni Sarah, teka muna, ito. Sabi ni Sarah, naawa daw siya, no, sa kanyang staff. Pero ang totoo, iniwan naman niya sa ere. Ito rin naman kasi nakakatawa to si Zulaika eh. Hindi raw niya ho alam nung siya pa ang city administrator, hindi raw niya po alam kung saan napupunta, ano nangyayari, paano nagagastos ang confidential funds. Ang tanong, sino nakakaalam? And besides, ikaw ang administrator, bakit parang wala kang pakialam? Yun na nakakapagtaka. Kung valid ba ang sagot niyang yun? Ikaw ang city administrator, may totoo na mayroong ibang tao na nag-handle ng mga bagay-bagay na ganyan. Hindi lahat lahat sa'yo. Pero hindi ka man lang nag-care na magtanong. 'Di ba? Oh, kamusta naman yung security natin? Kamusta naman yung confidential funds? Meron pa ba tayong pondo? 'Di ba? Kasi dapat palaging meron dapat. Oh, para sa kasiguraduhan at kaayusan ng ating lungsod. Pambihira 'to. Hindi mo alam kung pinagtataguan ng impormasyon o itinatago niya ang katotohanan, 'di ba? Ito ho yung blind loyalty na tinatawag. O ngayon, sino nagsasuffer? 'Di ba? Siya ang nakakulong sa utos ni Duday. Si Duday pag-alagala. Oh, panay pakyut. At yung mga influencers nila, ang mababasa mo, sasabihin, ang gwapa-gwapa ni Inday, ano, bakit? Pagwapahan ba? Pagwapuhan ba? 'Di ba? Kahit naman minsan mukhang gwapo si Sarah, o mukhang gwapa. Hindi ho nangangahulugan yun ng assurance na siya po ay magiging mahusay, magiging magaling pagdating po sa serbisyo publiko, 'di ba? Wala ngang ano eh, wala nga siyang sense of ownership. Ang init ng mata sa budget, pero hindi pwedeng matanong, 'di ba? Binibigyan agad ng masamang pakahulugan na politically motivated, pinopolitika, sinisiraan. Ay, anak ng baka. Sabi niya, oh, naawa ako dahil, as I said, politiko ako at iyang mga politiko sisirain talaga nila ang iyong pangalan. Oh, may video nga pala tayo nito. Ito. The supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace. Ang mga ordinary Ito, employees. ito, Doon ito. masakit sino ang nag-handle ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Us! Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para Yun. Sinasabi niya po, ano ho ba ang diskarte nila sa politika? 'Di ba? Sisirain mo yung kalaban mo. Yun, husay, 'di ba? O, parang ginawa nung tatay niya nun, no, sa ibang mga kalaban nila sa politika, yung mga hindi sumuporta noong 2016. At yung potensyal na makakalaban ng anak niya, si Leni Robredo, 'di ba, para sa 2022 national election, ang agang siniraan mula 2016. Oh, nang panindigan ni Leni na siya ay magiging opposition talaga. At talaga namang nadurog. Hmm. magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun lang usual na strategy Yun, ganun lang ang usual ng strategy. So strategy nila yun, ganun. ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadamay yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Nadamay lang naman daw po yung mga tao na yon. Alam mo kung hindi mo naman gustong madamay ang mga yon, na hindi sila maperwisyo,
'di ba? Sana hindi na kayo gumawa ng kabalbalan katulad ng sobre ni Fajarda na galing naman din daw sa'yo, 'di ba? Tapos, nung napansin nila na etong excuse me, etong si Yusek Mercado, hindi ginagalaw yung pera, yung sobre, intact, iniipon, 'di ba? Tinerminate, ginawa ng kwento. Ayos, ang husay talaga. In a press conference, VP Sara Okay. So, 'yun ang ano yun ang palusot doon ni Sara. Hmm. Eto pa, sabi niya sinagot siya rito ni Franz Castro. Sabi niya, ang mga kasama ko sa OVP, kung makikita ninyo, kawawang-kawawa sila sa pag-persecute sa akin, sa paghahabol sa akin. Takbo ka ng takbo, hindi mo harapin eh. Nadamay ang kanilang trabaho. Sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan. Alam mo, palagay ko, kasalanan na nila yun. Kawawa sila, no? Minalas sa'yo. Now, sabi ni Franz Castro, kasalanan niya yan ni Fiona raw. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take ng oath. So, huwag siyang ipokrita. Totoo naman, di ba? Yung pamumusit kasing inaatupag nito ni Sara eh. Eto naman yung magandang sagot sa kanya rito ni SMR. said po, was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat dapat na siya sumipot. At Tama, dapat lang siyang sumipot, di ba? Unang-una siya ang pinatatawag. Ayaw niyang sumipot. Di ba? Pinapayagan na nga siya na kapag siya dumalo, pinapayagan nga siya eh. Mga kababayan, sasagutin po yung tanong na yan ni Yusek. Isang buto-buto, di ba? Alam lahat ng ginagawa. At ang sasagot naman po sa isang tanong na yan ay si Asek naman po. Tragis na yan. Ano ka, MC? Sus Mariose. Paano kapag sinight in contempt si Sara? No? Pagka ganun paano ho kaya? What do you think? Di ba? Pagka sinabi nila na, Mr. Chair, may I ask, Mr. Chair, I move to cite in contempt the Vice President Sara Duterte. Tapos siyempre sasabihin ng chair, is there second? And may nag-second the motion. Okay? It's been seconded. Ganun. Diba? Any objection? And 1, 2, 3, 4, 5. The chair hears none. The motion is carried. Pak. Sasabihin kaya ni Sara na Your Honor, pwede po ang ikulong nyo po dyan ay si Yusek. Kasi po siya naman po yung dapat na sasagot dyan sa tanong ninyo. Kaya po, I accept, you cited me in contempt, since I am the boss, ay willing po ako. Pero, si Yusek po ang magpapakulong. Ano yun? Talagang walang ownership eh. No. Tama naman ho rito si SMR. Di dapat nga ikaw talaga yung dumalo. Ikaw yung boss, ikaw yung dapat na na sumagot. Hindi ba? Kabayan Nesto Pantalia, Diyos marhay na banggi sa Indaga boss. Yan, mga kauragon. Ano pa yun, SMR? Mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat. Nako. Mukhang pati ho si SMR naniniwala Di ba? Ako naniniwala na ako na nag-gets na ni SMR eh. Di ba? Isipin nyo yung mga staff niya, lahat ho sila nagsasabi, hindi namin alam kung ano nangyari doon. Hindi nga namin alam kung paano nagastos yung pera eh. Di ba?
Kanino nang galing 'tong mga acknowledgement receipts? Putik na acknowledgement receipts na 'yan. 'Di ba? Hindi rin ho nila alam. Pero nga ho, ang kapansin-pansin nga po doon sa acknowledgement receipts, kung malala nyo lang, eto, saan yun? Eto. Ayan, Kokoy Villamin, OVP. DepEd, Kokoy Villamin. Di ba? Magkaiba ho ang kanilang pirma. Pero alam nyo, tingin ko ho dito, iisang tao lang po ang tumira nitong sulat na to eh. Diba? Yan ang napansin ko rito ha, iisang tao lang to ang tumira dyan. Kaya lang, dahil nga po itong taong ito ay peke, hindi niya po, di ba? Hindi siya naging consistent sa pirma. Ito nakuha niya ho. Pansinin niyo to ha. Yung curve na to. Yan. Tsaka yung stroke ng K, tsaka yung O. Tingnan yung pagkaka-K. Kahit na small letter yan, kuhang-kuha pa rin yung pagkakadali ng, at tsaka yung O eh. Tsaka ito, tong pa letter C na to. Yan bakit ka naman lumipat? Ayan pareho lang eh. Diba? Tapos yung curve na to. Yan pareho lang to. Isang tao lang ito. Dahil nga peke, magkaiba tuloy pirma. Diba? Grabe. Si Piatos. Di ba, may mga sabi rito, this screen grabs of acknowledgement receipts already redacted when shown in a November 5 House hearing on the expenditures of the OVP have roused suspicions that they were issued by just one person using a false name. One receipt was signed by Mary Grace Piatos, whose surname sounds like a brand of potato chips. Sabi yan. Alam niyo ba sagot niya ni Sarah? Ito lang yung tumataginting niya pong depensa rito. The supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino. So ibig mo ba sabihin nagdududa naman ho talaga siya sa tono pa lang di ba? By the tone of her voice, di ba? She has doubt with a commission on audit. Dagdagan kaya natin. Si Sara Duterte po, mga kababayan, ay nagdududa sa Kongreso na baka doctorized ang mga acknowledgement receipts. Alin ho kaya sa dalawa ang gusto niyang tukuyin dito, nakaduda-duda ang paglabas ng acknowledgement receipts? Bakit? Ito ho bang House of Representatives o ang Commission on Audit?
pansin ko lang sinimulan niya ho ang premise niya dito ng denial. Indirect denial. Di ba? Hindi, I cannot comment kasi hindi ko naman nakikita pa yung mga ARs. O bakit pagka nakita mo, malalaman mo ba? Hindi rin naman eh. Yan ho ang resulta. No, yan ho ang resulta. Sabihin natin na wala kang kinalaman sa mga nangyari. Pero, bakit takot kang humarap? Di ba? Oh. Takot kang sumagot. Eh kung wala kang alam, di sabihin mo. Your Honors, hindi ko alam talaga yung sinasabi na yan. Naubos yung 125 million ng 11 days lang. Oh, pero tama naman ginawa namin eh. Pwede bang makita yung records, di ba? Pwede ko po bang balikan yung mga staff ko? Tatayin ko yung mga gumawa ng kalokohan? Di ba dapat ganun nga lang po kadali yun eh. Hingi ka, kung pwede ho, bigyan nyo ako ng kopya ng mga ARs na sinubmit nila para makita ko talaga. Dapat ganun. Alam niyo yung mga ARs, dapat yan, ang info po dyan, verifiable. Merong impormasyon ng tao. Total, bawal namang i-divulge yan basta-basta in public. Di ba? Hindi yung pangalan, Piatos, Mary Grace Piatos, tapos pirma. Ano ngayon yun kung may pirma? Ano ngayon kung may petsa? Di ba? Ngayon, dito, nilaglag na yung mga kasama. Alam mo, I understand din naman eh. Bakit? Nilaglag rin naman siya ng mga kasama niya eh. Tsaka ni Zulaika Lopez, di ba? Sabi ni Tina. May nagtanong na ba kay Sara sa mga questionable signatories, Mary Grace K. Villamin? Yun, yung tanong nga sa kanya dyan, sa interview na to. Hindi nga raw po siya makakomment. Ayan palusot eh. Bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or... Grabe, no? Bumato ng pagdududa. Langiya, hindi makakomment. Ang tagal ng pinag-uusapan ito, Inday. September 2023 pa lang. Kino-question na ang iyong paggasto ng pera. Di ba? Alam niyo, sabihin na natin hindi niya nga alam yung nangyari na yan. Yung mga ARs na yan. Bakit hindi niya ho alam? Hindi ho ba ang nararapat ay ganire? Kapag ka mayroong pinagkagastusan, may binayaran sa impormasyon, acknowledgement receipt, dahil wala tayong OR. Di ba ganon? Pirma. Tunay na pangalan, contact number, pakatawagan niya ng COA. At least hindi kami sasabit, dapat may ganon. Tapos, ilang araw na naman, meron na naman uling mabibigyan. Di ba? Dapat po ganon. Isa pang dapat niyang ipaliwanag dito kabayan, ay bakit meron na kayong acknowledgement receipt doon po sa panahon na wala pa kayong confidential funds? So ano yung, para saan yung acknowledgement receipt na yun, yung AR na yun? Di ba? Talaga naman kayo, Duday. ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Of course, yung mga pangalan ng... Yun. Diba? At dito na nga po siya binara ni SMR. Naaawa daw siya. Dahil nadadamay daw po sila. Di dapat dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya
Siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo eh. Kaya dapat siya na lang mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Nasaan na po ang confidential funds? Sino po si Mary Grace Piatos? At higit sa lahat, sino po ang nagnakaw ng pera ng bayan? Tama, Congressman Asidre ng Tingog Party List. Tama yan. Maganda yung sinabi mo. Di ba? Unang-una, ang dapat kong sasagot dyan, magtatanggi dyan, ang Vice President. Bakit hindi po nagpapakita? Di ba? Tapos nung meron ng nakulong, aba, kunwari lang namang naaawa. Alam nyo kung totoo pong naawa ang ating Vice Presidente? Simple lang po yun eh. Dapat, dumalo na siya nung araw na nandoon po sa hearing si Zulaika. Rather than magtambay ka sa opisina mo, tapos nanunood ka lang din naman ng hearing, binabantayan mo lang din naman kung ano nangyayari. Di ba? Dapat nandun ka na, sapagkat malabo ka naman nilang i-cite in contempt. Di ba? At least, uuwi ang staff mo ng sariling tahanan nila. O, tingnan mo nangyari, iniwanan sa ere yung kanyang mga staff. Alam nyo, itong ginawan to ni Sara, still, it won't change anything. May kailangang ipaliwanag sa pera ng taong bayan. At salamat na andyan po ang Kongreso natin ngayon na may mga magagaling at magigiting, hindi takot mamatay, 'di ba? Hindi takot na magpuyat ng mga miyembro. Yun nga lang, yung iniimbestigahan, yun ang takot. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Jude Asid. Proceedings. Dahil doon sa ating, Teka. Mr. Chair, may Okay, so iwan muna natin to ha. Wala, barado siya kay SMR eh.